Labanan ng balita kay Soto at Gilas, galing ay ipakita sa bawat talon sa loob ng court. Pusong Pinoy sa mundo'y nag-uulat, dahil tayo ang ginulat ang mundo. Pinoy excellence sa esports buo, ginulat ang mundo. Express Info, opisyal na balita. Ka-Express, confirm. Halos kompleto na ang Gilas Pilipinas para sa laban kontra New Zealand at 11 players na ang tila siguradong pasok sa Final 12 base sa previous Final 12 lineup at sa mga pinakitang rotation sa practices at tune-up games, malinaw na locked in na ang core ng team. Kabilang dito sina Justin Brownlee, Dwight Ramos, A.J. Edu, Scotty Thompson, Kevin Kimbao, Junmar Fajardo, Carl Tamayo, Sergio Perez, Chris Newsome, Calvin Aftana at Quentin Meliora Brown. Ang grupong ito ang bumuo ng pangunahing rotation sa huling window at sila rin ang consistent na nakikita sa high-intensity drills sa MOA Arena. So ibig sabihin, iisang spot na lang ang natitira para makompleto ang Final 12. Dito ngayon, umiikot ang malaking tanong, sino kina Justin Baltazar, Juan Gomez Diliano at Ron J. Abarrientos ang makakakuha ng huling pwesto? Lahat may kanya-kanyang kaso. Si Baltazar ay nagbibigay ng dagdag haba at rebounding presence sa frontline. Si Diliano ay may international experience at familiarity sa sistema. Samantala si RJ ay may scoring burst at playmaking na pwedeng maging X-factor off the bench. At habang hinihintay ang official na announcement na inaasahang ilalabas ngayong gabi o bukas ng umaga, malinaw na masinsinan ang deliberation ng coaching staff. Strategic ang magiging desisyon dahil ang huling spot ay maaring magdikta ng balance ng lineup, guard depth ba, o frontcourt reinforcement. Sa ngayon, 11 na ang sigurado, isang pangalan na lang ang kulang, at buong bansa ang nakabang kung sino ang kukumpleto ng Gilas Final 12 kontra New Zealand. So halos buo na ang Gilas Pilipinas para sa matinding sagupaan kontra New Zealand All Blacks at base sa mga galaw ng coaching staff at sa huling Final 12 lineup, may 11 players ng tila siguradong pasok sa official roster. So ibig sabihin, isang spot na lang ang pinaglalabanan at dito umiinit ang usapan. Ang mga siguradong kasama ay sina Justin Brownlee, Dwight Ramos, A.J. Edu, Scotty Thompson, Kevin Kimbao, Junmar Fajardo, Carl Tamayo, Sergio Perez, Chris Newsome, Calvin Aftana at Quentin Meliora Brown. Sila ang core na bumuo ng huling Final 12 at patuloy na nakikita sa main rotation sa mga closed-door practices at tune-up sessions. Walang masyadong eksperimento, malinaw na continuity ang gustong panatilihin ng coaching staff. Makikita sa lineup na balanse ang composition, may veteran leadership, defensive anchor, shooters at interior presence. Andyan ang experience ni JB at Junmar, ang versatility ni na Dwight at Aftana, at ang two-way impact ni na AJ at KQ. Dagdag pa ang pagbabalik ni QMB na magbibigay ng mas sulit na rim protection at rebounding depth. Ang mensahe, stability muna bago experimentation. At dahil 12 lang ang pwedeng ilaban sa game day, isang pangalan na lang ang kulang para makompleto ang official roster. At habang hinihintay ang final announcement na inaasahang ilalabas ngayong gabi o bukas ng umaga, malinaw na 11 spots ang halos nakalock in. Ang tanong ngayon, sino ang papasok sa huling pwesto? Ngayon, ang spotlight ay nasa huling spot ng Final 12. Tatlong pangalan ang umiikot sa usapan, Justin Baltazar, Juan Gomez Diliano, at RJ Abarrientos. Isa lang sa kanila ang kukompleto sa lineup kontra New Zealand at hindi basta-bastang desisyon ito para sa coaching staff. Kung frontline depth ang pagbabasehan, malakas ang kaso ni Justin Baltazar, may size, rebounding at familiarity sa physical play na maaring kailangan laban sa mas matatangkad at mas malalakas na kalaban. Maari siyang magsilbing insurance sakaling magkaroon ng foul trouble sa big man rotation. Sa ganitong klaseng international game, mahalaga ang extra na katawan sa loob. Kung guard rotation naman ang titingnan, may edge sina Juan Gomez Diliano at RJ Abarrientos. Si JDL ay may international experience at exposure sa structured system, marunong mag-manage ng tempo at hindi basta-basta nagpapanik sa pressure situations. Samantala si RJ ay may scoring spark at creativity, isang X-factor na pwedeng magbago ng momentum, lalo na kung kailangan ng instant offense.
Sa huli, ang magiging desisyon ay nakadepende sa game plan kontra New Zealand, guard depth ba o dagdag frontline presence. Ang final 12 announcement na lang ang hinihintay ng buong bansa at isang pangalan ang kokompleto sa laban ng Gilas. Well, sa kabuuan, ang sitwasyon ng Gilas bago ang laban kontra New Zealand ay malinaw na nagpapakita ng isang koponang may direction, stability at malinaw na identity. 11 players na ang halos siguradong pasok sa Final 12. Isang core group na may kombinasyon ng experience, versatility at chemistry na nabuo sa mga nakaraang windows. Hindi ito eksperimento, ito ay pagpapatuloy ng sistemang unti-unti nang hinuhulma para maging mas consistent sa international stage. Ang presensya ni Justin Brownlee at Junmar Fajardo ay nagbibigay ng leadership at composure. Sina Dwight Ramos, Scotty Thompson at Chris Newsome ay nagdadala ng two-way intensity sa perimeter. Sa loob, andyan sina AJ Edu, Kevin Kembao, Carl Tamayo, Calvin Oftana at QMB na magbibigay ng haba, depensa at flexibility sa rotations. Samantala si Sergio Perez ay nananatiling spark plug na kayang magbago ng ritmo anumang oras. Ang 11 na ito ay hindi basta pinagsama, sila ay binuo para mag-complement ang strength at ma-minimize ang weaknesses. Pero ang pinakamainit na usapan ay ang huling pwesto sa pagitan ni Justin Baltasar, Juan Gomez Diliano at RJ Abarrientos. Malinaw na hindi lang talento ang basihan ng magiging desisyon. Strategy ang tunay na usapan. Kung ang laban kontra New Zealand ay magiging physical at interior heavy, maaaring kailangan ng size at rebounding ni Baltasar. Kung ang laban naman ay mangangailangan ng dagdag na ball handling at composure, may malakas na kaso si Juan Gomez Diliano. At kung kailangan ng instant scoring at unpredictability, si RJ ang maaaring maging sorpresa. Ang isang spot na ito ay hindi lang simpleng roster decision, ito ay tactical adjustment, isang peraso na maaaring magdikta ng substitution patterns, defensive matchup at late game execution. Sa ganitong level ng competition, maliit na detalye ang pwedeng magpanalo at magpatalo. At habang hinihintay ang official announcement na inaasang ilalabas anumang oras, ang malinaw ay handa ang Gilas, kompleto ang preparation, buo ang core at mataas ang kumpiyansa ng coaching staff. Ang tanong na lang ay kung sino ang kukompleto sa Final 12 at kung paano nila haharapin ang hamon ng New Zealand. Well, hindi ito tungkol sa huling pwesto. Ito ay tungkol sa direksyon ng programa, sa chemistry ng grupo, at sa mensaheng gustong ipadala ng Gilas na handa sila makipagsabayan, hindi lang makipaglaro. At kapag inanunsyo na ang Final 12, isang bagong kabanata na naman ang magsisimula, nadala ang buong suporta at pag-asa ng sambayan ng Pilipino. Sa kabuuan, malinaw na buo na ang pundasyon ng Gilas para sa laban kontra New Zealand. 11 manlalaro na ang halos sigurado at ang core na ito ay may sapat na experience, chemistry at versatility para makipagsabayan sa international competition. Ang natitirang isang spot sa Final 12 ay hindi simpleng dagdag pangalan lang. Ito ay strategic decision na maaaring makaapekto sa rotations, matchups at overall game plan. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.